Hello mga kaibigan, isa na namang kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Ang kwento na ito ay tungkol sa isang dalaga na 5 taong kinalimutan ng kanyang boyfriend. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko na huwag ka nang magpupunta rito? Iyon ang maanghang na bunga ni Chana sa lalaki na nadatnan niya sa ibaba ng bahay nila. Ang dati niyang nobyo na si Paulo. Gusto lang kitang kukumustahin, Chana. May pilit ng ngiti sa gwapong mukha nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga. Matapos mo akong kalimutan ng 5 taon, Paulo? Kukumustahin mo ako? Nagbibiro ka ba? Taas kilay na tanong niya sa lalaki. Napapahiyang yumuko ito. Sorry, sabi pa nito. Lalo lamang nairita si Jana nang mapansin ang ekspresyon ng lalaki, tila pabagsak na ang luha nito. Umalis ka na! Gaya ng sabi ko, ayoko nang makita pa ang pangmumukha mo. Aniya, bago nagdadabog na tinalikuran ang lalaki. Sana, pakinggan mo naman ako, Jana. Bigyan mo ako ng tsansa. Pagsusumamo nito. Hindi na siya umimik at dire-diretsong pumasok sa kanyang silid. Nang makapasok siya sa kanyang silid, ay doon lamang tumulo ang luha na kanina niya pa pinipigilan. Bakit ka pa bumalik, Paulo? Nakalimutan na kita. Umiiyak na bulong niya habang minamasdan si Paulo na naglalakad palayo sa bahay nila. Bagsak ang balikat. Gusto man niyang pakinggan ang paliwanag nito ay natatalo ng galit ang katwiran sa puso niya. 5 taon na simula noong maghiwalay sila ni Paulo. Nakipagsapalaran ito sa ibang bansa at ninais na maghanap ng trabaho. Noong una ay hindi siya pumayag sa takot na baka maging problema pa iyon sa relasyon nila. Ngunit pumayag siya dahil sa sinabi nito noon, malinaw na malinaw pa iyong nakaukit sa alaala niya. Gagawin ko naman to para sa magiging pamilya natin, Jana. Ito lang ang paraan na alam ko para maging karapat-dapat ako sa iyo. Pangako, susulat ako. Hindi mababago ng distansya natin ang pagtingin ko sa iyo. Pangako. Ngunit, tila nalimutan ni Paulo ang lahat ng ipinangako nito sa kanya. Ni isang sulat, wala siyang natanggap. Maging sagot man lang sa mga sulat niya noon ay wala. Sinabi ko naman sa iyo, hindi siya ang nararapat na lalaki sa iyo. Maraming lalaki pa ang hihigit sa kanya. Naaalala niya pang sabi ng kanyang ina nang malaman nito ang kinahinatnan ng relasyon nila ni Paulo. Una pa lang kasi ay hindi na nito gusto si Paulo para sa kanya. Mahirap lamang daw ang lalaki at hindi ito magiging mabuting asawa. Dahil sa paglalaho ni Paulo sa buhay niya, wala siyang nagawa kundi ang magpatuloy ng wala ito. Kaya naman, galit na galit siya na babalik lamang ito sa buhay niya na para bang hindi ito nawala. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Jana dahil sa pagdating ng isang bisita, si Gerald, ang kababatan niya na kamakailan lang ay naging nobyo niya na. Noon pa man ay ito na ang gustong-gusto ng kanyang mga magulang na makatuluyan niya. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito nang malaman na kasintahan niya na si Gerald. Kayo ba'y wala bang plano na lumagay na sa tahimik? Hindi na kayo bumabata? Isang araw ay tanong ng kanyang ina na habang kumakain sila kasama si Gerald. Ma, saway niya sa ina. Alam naman kasi nito ni hindi pa siya handang magpakasal. Taas kilay na nilingon siya ng ina. Bakit? Samantalang noon atat na atat kang magpakasal kay Paulo na mas mahirap pa sa daga. Nakaingos na pagtutsada pa nito. Pinigyan na lang ni Jana na sagutin ng ina
ni minsan talaga ay hindi nito nagustuhan ang dati niyang nobyo. Nagulat siya nang magsalita si Gerald. "Huwag po kayong mag-alala, tita. Malapit na po. Pag-uusapan na po namin ni Jana ang tungkol dyan." Nakangiting pakli nito. Agad namang ngumiti ang kanyang ina sa narinig. "Nako, mabuti na lang talaga at si Gerald ang mamanugangin ko." Natutuwang bulalas nito. Napailing na lamang siya sa ina. "Pasensya ka na kay mama ha. Alam mo naman yun, medyo walang preno kung magsalita." Nahihiyang wika niya sa nobyo nang mapag-isa sila. "Wala yun. Gaya nga ng sabi ko sa mama mo, handa akong pakasalan ka kapag handa ka na. Pwede na tayong magpakasal." Tila naninimbang na wika nito. Hindi makaimik si Jana. Hindi niya kasi maamin sa sarili ang tunay na dahilan kung bakit hindi niya maibigay ang buong puso niya kay Gerald. Hindi pa kasi nagkakaroon ng linaw ang relasyon nila noon ni Paulo. Tipid ng ngiti ang isinukli niya sa nobyo. "Salamat sa pag-intindi mo sa akin." Ilang sandali pa ay nagpaalam na ito. Nang papasok na siya ng bahay ay nanlaki ang mata niya nang marinig ang pag-uusap sa loob ng bahay nila. "Tama lang ang ginawa namin sa pagtatago ng mga sulat na ipinapadala mo kay Jana. Kung hindi namin ginawa yun, baka naghihintay pa rin siya hanggang ngayon sa'yo. Hindi ikaw ang nararapat sa anak ko." Seryosong wika ng kanyang ama. Napanganga siya sa narinig. Nang silipin niya ang nag-uusap sa loob, ay nagulat siya sa nakita si Paulo kaharap ang mga magulang niya. Pero nagsisikap po ako at mahal na mahal ko po si Jana. Hindi ko lang po matanggap na galit siya sa akin dahil hindi ko naman siya minsan man nalimutan." Paliwanag ni Paulo. Napaluha si Jana. Iyon pala ang katotohanan sa likod ng pagkawala nito. Ang magulang niya ang mga salarin. "Umalis ka na. Ikakasal na si Jana. Kaya huwag mo na siyang guguluhin pa." Matigas na utos ng kanyang ina. Nadurog ang puso niya nang marinig ang pag-iyak ni Paulo, lalo na nang marinig ang sunod na sinasabi nito. "Wala naman po akong magagawa kung may iba ng mahal si Jana. Gusto ko lang pong marinig niya ang paliwanag ko. Ayaw ko na isipin niyang niloko ko siya. Tulungan niyo po ako na makausap siya." Halos maglumuhod ito sa pakikiusap. Sa narinig ay hindi na maiwasan ni Jana ang bugso ng damdamin. Nilapitan niya ang dating nobyo at sinugod ito ng mahigpit na yakap. Nabigla man ng lalaki ay otomatikong tumugon ito ng yakap. "Narinig ko ang lahat. Sorry kung hindi kita pinakinggan." Umiiyak na wika niya sa dating kasintahan. "Mahal na mahal kita, Jana. Kung saan ka masaya, doon ako. Kung may iba ka ng mahal, wala yung kaso sa akin." Umiiling siya. Hindi. Kailanman ay hindi ka nawawala sa puso ko." Pag-amin niya. Nang bumaling siya sa kanyang mga magulang, ay nakita niya ang pagkakapahiya sa mukha ng mga ito. Marahil ay hindi nila inaasahan na matutuklasan niya ang ginawa nilang paghadlang sa kanila ni Paulo. "Sorry anak, hindi dapat kami nakialam sa inyo." Wika ng kanyang ina habang inilalabas ang mga sulat na ipinadala sa kanya ni Paulo sa nakalipas na 5 taon. Ang mga sulat na itinatago sa kanya. Nang mabasa niya ang mga sulat ng dating nobyo, wala siyang magawa kundi mapahagulhol at manghinayang sa ilang taong nagalit siya rito. Ang mga sulat kasi nito ay punong-puno ng pagmamahal at pangungulila para sa kanya. Sa huli ay ginawa ni Jana ang nararapat. Kinausap niya si Gerald at sinabi rito ang tunay niyang nararamdaman para kay Paulo.
Bago tayo naging magkasintahan ay kababata at kaibigan kita. Gusto kitang maging masaya. Nakangiting, sabi nito bagaman bakas sa mukha nito ang pagkabigo. Sa wakas, makalipas ng 5 taon ay nagsama na ang 2 taong tunay na nagmamahalan. Ipinangako nila sa isa't isa na sulitin nila ang mga panahong sila ay magkasama. Ngayon ay wala nang sinuman ang makakahadlang sa pag-iibigan nila. Maraming salamat mga kaibigan sa pakikinig ng kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel. Hanggang dito na lamang at mag-ingat po tayong lahat. God bless.